napadpad ka dito by chance or by algorithm or by heart o baka naman sadyang na-miss mo lang ako. Aba. Welcome ka dito, mga kamashis. It's a brand new Sunday. Yes, at oo, nandito na naman kayo sa show na hindi takot magtanong, hindi takot mag-unlearn at hindi rin takot mag-let go kapag kailangan. Siyempre. Pero gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta ka ba dyan? Oo, anong ine-emote mo ngayong Sunday? Nako, ayaw natin ng mga kunot-kunot ang ulo. Yung ganyang talagang nakaka-stress. Nakakapangit yan, yung stress na yan. Kaya tumuto ka na dito para naman mapangiti ka dyan. O, sa mga nakikinig sa radyo at sa lahat ng mga naka-earphones dyan, naka-speaker dyan. Yes. Aba, nasa podcast na rin tayo. Biruin mo nga naman, hindi lang sa radyo, hindi lang sa telebisyon, hindi lang talaga online. Aba, podcast, yes. Sa lahat ng mga streaming platforms ng podcast, pwede nyo kaming mapanood at mapakinggan. Yes! Pero teka, bago tayo mag-dive sa chika, let me set the vibe lang muna ha mga kamachis. Dahil kung iniisip mo na ang matchmade ay love story lang. No! Or friend, nako, iba na to. Ibang atake na tayo dito. Siyempre mga kamachis, ang matchmade ngayon ay hindi lang naghahanap ng kilig. Naghahanap din tayo ng chemistry. Chemistry sa tao, chemistry sa kaibigan, chemistry sa trabaho, chemistry sa mga sitwasyon na talagang akala mo okay pero habang tumatagal, wait lang. Oo, mapapaganong ka na lang talaga. Kaya naman dito natin tinatanong, match ba to? O talagang sanay ka lang? Ay, teka naman. Oo, tunay ba? O comfortable lang? Ay, napaparealize ka ngayon, di ba? Kaya mga kamachis, kung ready kayong maging totoo, kung ready kayong umamin sa inyong mga sarili at kung ready kayong pumili, di tama ang napasukan ninyo. Yes! Palakpakan dyan! Oo, dahil this is Matchmade, ang kwentong matchmade to heaven. At syempre, kasama niyo po ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. At syempre, gusto ko munang magpasalamat sa mga sponsors, sa mga minamahal nating sponsors. Thank you very much for accommodating us dito sa napakagandang set natin, guys. Tingnan nyo naman. Oo, maraming salamat sa Wise Spaces! Maraming salamat. And of course, sa ating Pixel Image na talaga namang laban na laban sa pag-cover. Maraming salamat po sa inyo. Pero eto na, bago tayo talagang tuluyan at chumika, ayan, at ma-real talk kayo, syempre, pause muna tayo ng very light. Ano nga bang meron dyan, DJ Ana? Eto na, hindi magiging buo ang ating matchmade. Syempre, kung wala tayong, alam mo na, yung mga taong nagtitiwala, sumusuporta, at nakimatch sa vision ng show na to. Ayan, muli, maraming salamat kayo sa inyo mga kamatchis na walang sawang sumusuporta. Simula nung season 1, hanggang ngayong season 5 na nandyan pa kayo! Thank you so much! And again, thank you sa ating mga kapartner na patuloy na nininiwala na ang kwento ng chemistry, kahit anong anyo, ay karapat-dapat marinig. Ayan. Again, thank you sa ating location for this week. Of course, Wise Space and of course, ang Pixel Image. At eto na nga, this is it na nga talaga mga kamatchis. Syempre, aside sa mga pasabog na alam mo na, sa pinakabago nating format at sa pinakabagong timpla ng Matchmade, of course, with yours truly, makikisabay na tayo sa mga bagong ganap ng buhay ngayon. At dahil nga usapang bagong ganap, pag-uusapan na natin ang mga talagang nagbabagang match news. At syempre, hindi lang ako yan, kasama ko rin, kaway-kaway ang very fresh naman na si Doki Doc Cams! Yes! Good afternoon, everyone. Diba? I love your outfit today, Doc, na para bang bagets ang atake mo ngayon. Ayan ba ang pinepeg mo for today's episode? Sabi kasi nila dapat fresh. Yes! Parang ang dami mong ligo for today. Gano'n ang peg mo talaga. Oo. Pero mga kamachis, eto na. Ang mga pinag-uusapan, pinagchichikahan at pinag-fifilingan sa ating social media world ngayon. Eto na. Agad-agad yan, unahin na natin ang ating match news. Number one. Eto na. Ang Bebot Makeup Challenge trend na talagang sikat na sikat ngayon.
Ang Bebot Makeup Challenge ay isang online trend na kung saan ginagaya ang tinatawag na Bebot makeup look. Makapal na base, heavy blush, at overline na lips. Ito na ang chika sesh natin mga kamachis ha. Iisang term, iba-iba ang ibig sabihin, depende sa gumagawa. Now, the big question, ano ba para sa'yo ang Bebot? Makeup style ba yan? O talagang may kasamang identity? Dok, ikaw? Okay, kung sasabihin mo talaga yung the word itself na bebot, it entails yung talagang what is it to become a lady or a woman. Parang i-metamorphosize mo siya na from a lady to a woman. So, dun mo makikita, it's not about just a style. Pero dapat nandun yung tinatawag nating attitude. Kasi kumisan tayo, pag teenager tayo, wala pa yung sobrang angas na gusto natin. Pero once na umabot tayo sa punto na parang eto na, parang lumabas na yung katotohanan na talagang hindi ka lang isang babae kung hindi talagang you're a woman, dun mo papakita, it's not about makeup at all. It's the attitude and character involved. Totoo, kasi 'di ba sa sobrang trending niya, ang dami ko ring nakikita na parang binabash nila yung itong isang influencer na to because nakailang ano na siya gawa ng version niya pero sinasabi ng iba hindi daw nakukuha ng tama kasi itong isang influencer na to mahilig siyang gumawa ng mga transformation, makeup transformation na yung base sa mga ibang bansa na ginagaya niya. Tapos ang perfect daw but pagdating daw sa sariling atin, hindi daw magawa ng tama. Pero ako naman kasi I believe yung bebot, di ba? It's a colloquial word na I think nag-exist na to way back 80s pa, even before ma-launch or ma-release pa yung song ng Black Eyed Peas na bebot. So it's a term na matagal na rin talaga, which kagaya ng sinabi mo, Doc, it's a term for like a beautiful lady, a pretty woman, chick, or sa English, babe, chick, something like that, di ba? Hindi lang siya 70s kasi yung may aunt, actually hindi aunt, cousin ako, 75 years old siya. Pangalan niya talaga Bebot. Bebot, di ba? So, talagang matagal na siya na terms. Kasi yung iba sinasabi nila na, ay, mali yung trend kasi mali yung makeup, mali yung look. Ako naman, for me, it's not just about yung kung ano ba yan, makeup ng 2000s ba yan. Parang hindi ganun eh. It's not about the identity. It's about how you present yourself. If that woman, nararamdaman niyang she's confident, she's beautiful, and she's sexy, and she's pretty, you can be a bebot. Pwede kang gumawa ng ano. Kasi sa atin parang ang dami ko nababasang comments. Sobrang big deal nung ibang mga netizens natin na binabash yung mga influencer na mali daw. Hindi ganyan yung bebot. Mali ang makeup. Hindi ganyan. Ako naman, confident siya eh. Yun ang feeling niya maganda siya and wala naman siyang ginagawang mali. So, why not? Diba? Kasi kung sasabihin mo makeup na makeup lang, kung minsan, remember, hindi natin nakikita sa makeup lang kung ano ang isang image ng bebot. True. Nakikita natin yun kung minsan, para mo sabihin na isang babae, maganda. It is, no, di ba, yung sinasabi nga ng Little Prince, it's always yung nakikita invisible to the naked eye. Yes. O, di ba? Totoo. So, siguro, alam mo na, sa ating online world, maraming ebas. Oo. Hindi natin matatanggal Oo. yan. Pero ano ba ang say nyo about dyan sa ating match news number 1? O, bago tayo dumako, eto na, agad-agad, match news number 2. Ito si Catriona Gray opens up about breaking up with Sam Milby. Ito, usap-usapan online, no? Ang naging pahayag ni Sam Milby tungkol sa hindi papagiging ready. Ayan, na inuugnay ng netizens sa relasyon nila ni Catriona Gray. Ito na ang chika sesh natin. Hindi sapat ang love kung hindi kayo pareho ng timing. Which is, ang hirap kasi, no, Doc, kapag hindi kayo parehas ng vision, 'di ba? Kahit mahal na mahal mo yung tao, pero iba yung vision niya, iba yung timeline niya, ang hirap i-weigh, 'di ba? Totoo yun. Dahil kasi may mga pagkakataon na kung minsan meron tayong mga certain priorities na gusto nating mangyari or ma-achieve. And then, pagdating sa ganyang pagkakataon, kung hindi man talaga magkakatuluyan ng isang couple, probably ang best for others to react is respeto na lang. Importante talaga respetuhin natin kung ano yung decision nila. Hindi natin pa pwedeng i-judge kung ano man yung sasabihin nilang dahilan. Because nasa sa kanila yun eh. Tayo, nandito lang naman tayo na nag-aabang kung ano yung mangyayaring susunod. Nagiging talk or nagiging trend lang ito kasi siguro because a lot of people parang maraming mga gustong sabihin or naiisip na talagang hindi naman natin pwedeng sabihin yun yung totoong pangyayari pagdating sa ganyan.
Okay. So, correction lang doon sa statement na nasabi ko kanina. Si Katrio na ang nagbigay ng statement na hindi pa daw ready si Sam. Yun yung naging napanood sa kanyang interview with Miss Karen. Okay, so yun talaga yun. So ang pinaka-bottom line, kaya hindi natuloy yung, kasi di ba nag-propose. Ang bottom line is because hindi pa ready. I think maraming reasons kasi para hindi matuloy ang isang proposal na hindi mauwi sa kasal. Let's factor in siguro. Not just specifically for some, pero ito yung, I feel like some of the reasons may be financial, which I believe hindi naman din yun ang naging problem because they're both established already, no? And one factor is, I think, emotional. Siguro, naramdaman ni Guy na he's ready at the moment, but then kung nung nandun na siya mismo at nakapag-propose na siya and then eventually na-feel niya na ay hindi pa pala ako emotionally prepared for this. Kasi well, let's admit, ibang usapan talaga pag kasala na. Oo. Pero kasi, ang hirap din na kapag yung, kasi I think 4 years na silang together, no? And si Trio na kasi, dun, based sa interview, is gusto niya talagang bumuo ng family, gusto niyang maging nanay, gusto niyang maging asawa. Pamilya talaga yung nilulook forward. And I think, di ba, she's ready na talaga for that kind of life. Siyempre, kung gano'n ang mga priorities na gusto mong mangyari, it's so difficult para sabihin natin magtugma or mag-drive sila ng mga gusto. Because there are instances wherein, kung minsan, oo, napag-usapan na natin yan, pero sometimes parang hindi ito talaga yung gusto ko. So may mga pagkakataon na yung mga decisions natin nag-iiba bigla. Yes, may mga ganon. Let's admit, hindi masarap sa pakiramdam and may pain talaga, 'di ba? And hindi madaling malagpasan yung ganong moment, no? Pero sa love kasi ganun talaga eh. Parang sometimes may mga tao talagang ganun, yung may change of heart na parang bigla silang nag-iiba ng decision. And I feel like ganun talaga yung nature ng love. That's why we call it a risk, no? May mga time na talagang you have to take the risk para malaman mo. And dito sa case nga, hindi naging successful yung kanilang relationship because merong hindi pa talaga ready. Oh, meron din naman kasi kahit sabihin mo ba 10 years na lahat pero hindi pa rin nagkakatuluyan, di ba? Oo. So talagang dito sa pagkakataong ito, kung ano man yung naiisip ng ibang tao, siguro respetuhin natin yun. Yes. And not to be judgmental pagdating sa ganyang Totoo. Kasi ano sila eh, parang kanya-kanyang opinion yung mga netizens natin and we don't know kung ano ba talaga yung truth behind doon sa mga stories na nakikita natin. Maybe may mas malalim pang reason, 'di ba? So let's just let them, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung reason. Okay, eto na. Match news number 3, mga kamachis. Andrea Brilliantes. Nabubulol naman ang host. Andrea Brilliantes bonds with Bea Boris. Ayan, sa kanyang daughter. Viral ang sweet na bonding moments with Andrea kasama ang anak ni Bea Boris, ang chika Sesh. Hindi lahat ng connection kailangan romantic para maging genuine. Of course, 'di ba? Hindi lang naman sa pagiging romantic yung mararamdaman mo yung genuine. Minsan nga sa romantic, hindi pa genuine. Di ba? Yan. You can feel it sa iba't ibang relasyon. Pwede sa pamilya, pwede sa kaibigan mo, pwede sa mentor mo na you are open na, alam mo yon, for constructive criticisms, di ba? Iba't ibang relasyon, mararamdaman mo yung genuine connection, hindi lang talaga sa romantic or romantic kind of love. Kasi kung sinasabi mo kasing romantic, it's kind of deeper. Parang, pero kung minsan, alam mo, mas deeper pag sinabi mo, it's about friendship eh. Totoo, no? Kasi parang, syempre, pag sinabi mong romantic, kailangan involved doon, intimacy. Pero ito, paano ka nagkakaroon ng relationship sa isang kaibigan na talagang, alam nyo na yung isa't isa. Kabisado lahat na, kabisado, tinginan diba? lang, alam na. Oo, tapos parang kaya kitang pagtanggol na parang, alam mo nang gagawin, parang isang tingin pa lang na gano'n. Totoo. Alam mo na, diba? Parang kapatid mo siya from another mother. Oo, totoo. Ganon yung atake. Pero paano mo ba malalaman, Doc Camps, kapag match na match talaga kayo ng friend mo? Okay, it's not about yung sinasabi nating transference kasi baka may nung naniniwala na pagdating sa ganyan transference. So what is transference? Ito yung halimbawa pag nagkita tayo, gano'n. Tapos nagkausap tayo, the following day, gagayahin na kita. So magpapahaba ako, straighten yung buhok. Tapos pati yung pananamit mo, gagayahin ko Ay, na. ganon? So may mga ganong klase na tinatawag na transference wherein
feeling ko, yung bond natin, it goes beyond yung talagang pag-uusap natin. Rather than mas matindi yung pag-uusap na pati pangungopia na ng kung ano, pati gawin mo, gagayahin ko. Hindi naman stalker. Pero talagang may umaabot sa ganung punto. So, dapat siguro pagdating sa ganyan, ang foundation kasi ng sabihin natin friendship, hindi yan basta yung bigla-bigla. Sometimes the loyalty is being earned. The kindness, kumisan hindi sa'yo pinapakita pero natutuwa ka dun sa mga pinapakitang mga gestures or yung values na pinapresent niya. And that makes yung parang nagiging open yung criticism na involved na hindi yung negative kasi baka sabihin, pangit naman, walang ganon. Basta para sinasabi niya lahat yung totoo. Para sabihin sa'yo na pag totoo yung sinasabi niya and maaaring masaktan ka pero gusto niya ma-improve yung nakikita sa'yo, I think dun mag-umpisa talagang it's a good foundation for friendship. Talaga. Totoo. Ako masasabi ko talagang match na match ka talaga with your friend or friends na pagka yung parehas kayo ng values, tsaka aminin nyo, pag yung wavelength nyo nagko-connect, yung tawa nyo talaga, na parang tinginan nyo pa lang, kabisado nyo na bigla na lang kayo matatawa, di ba? Pag same kayo ng trip, same kayo ng, well, not necessarily same kayo ng passion, meron namang magkakaiba. And yun nga, parehas kayo ng values. And I feel like nagja-jive talaga kayo kapag alam mong totoo siya sa'yo. And yun, kagaya ng nasabi mo, Dok, parang honest siyang sabihin. And hindi siya takot sabihin yung totoo sa mukha mo na eto ka, minsan ganito ka. Because she or he is doing that because mahal ka niya, di ba? Oh, totoo yun. At saka, alam mo kung minsan, baka mamayahan nagtataka ibang tao dahil kasi bigla na lang tayo magtatawanan dahil kasi parang... Oo, ganun nga. Kami yung mga tropa ko, ganun. Bigla, ano to, may topak ba sila? Ba't sila bigla tumatawa out of nowhere? Oo, tapos alam nila connect na tayo pagdating sa ganun di ba? Connect na connect. Kaya shout out sa lahat ng mga friendships dyan. Kaway-kaway. O, di ba? Naway magtibay ang inyong pagkakaibigan. At eto, grabe na talaga mga kamachis. Ibang level ang usap-usapan ngayon. Like, super nakaka-happy naman na yan talaga. Pero eto na, lalo talaga kayong mahahappy sa ating bisita ngayong araw. Syempre, hindi pa dyan natatapos ang chismis for this episode. We have a very, very special guest for this Sunday na sasamahan tayo. Oo, sa chikahan to the max talaga mga kamachis. Aba, mapapa-good vibes talaga kayo. I-welcome na natin. Walang iba, Queen Yasmin! Grabe naman yon! Grabe! What's up, Matchman? And thank you po, Miss Ana Ramsey. Sabi ko, gusto ko muna i-check, yung ipa-sound check sa'yo yung mic kung nagana. Parang hindi na kailangan, parang na-sound check mo na agad yon. Oo. Yun ba yung pinaka-high pitch na naabot mo talaga sa buhay mo? O may itataas pa yon? Meron pa po. Pwede ko bang marinig yon sa pamamagitan ng batindihang pagbati mo sa Matchmade? Matchman. Break it down niyo. Oh, break it down yun! How about yung wow, wow, wow? Familiar ka ba doon sa ginagawa ko na parang stinger na wow, 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 wow? Apo. Oo. Kaya mo bang itaas pa yun? yun. Kasi ako, ito lang kaya ko. Wow, 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 wow! That's it. That's it! Oh, di ba? Ang taray, no? Dili man, sakto lang. Dili man. Oy, Bisaya man, oy. Bisaya man, oy. A little bit nga. A little bit nga ni. Oo, pero I love your energy, Queen Yasmin. Hindi ka tatawaging queen for nothing. Agree ka doon? Sakto lang. Sakto lang. Okay. So, gusto mo bang batiin yung mga viewers natin, yung mga listeners natin na nakatutok, lalo na yung mga naka-earphones ha, after mong sumigaw. Okay, batiin mo sila. Hello everybody sa lahat ng mga nanonood and sa lahat ng mga nasa work from home, sa lahat ng mga nasa bahay. Ingat po kayo parate and alagaan yung sarili ninyo. Kumain kayo ng mga masustansyang pagkain. And break it down, yo, yo. Ay, gawin na dyan. Ay. Ang taray, no? I love this vibe. Paano mo nakuha yung ganitong vibe? Na okay, eto si Queen Yasmin.
ito ang magiging ito ang magiging image ko sa mga tao. Ano po, based on my experience po is, ito po ay nakasanayan ko po way back nung nabubuhay pa po yung mama ko po pero nasa heaven na po siya. Siya po yung nagbibigay kalakasan ko po. Siya po yung nagbibigay in being strength to do that, everything to happen on my life. Ang taray, no? Very spontaneous. I love Queen Yasmin. Ano, yung napaka-whimsical ng effects sa akin. To the point na hindi ko kayang i-control yung tawa ko. Oo. So, very natural lang talaga siya. Pero, Apo. very natural. Pero, take us back nung year ng 2018, nung una kang nag-viral at nakilala ng mga kamachis natin. Ano yung moment na to? Ano yung masasabi mo sa moment na to na, okay, nag-viral, sige, eto na, lalabas na ako bilang ito talaga? Ano po, Your Honor, yung time po ng 2018 po, which Okay. is nung hindi ko po inakala na magte-trending po yun. Yung kumbaga po, ano lang po. Naalala mo pa ba yung mga panahon? Katuwaan laang habang ikaw ay nariyan, habang kalaunan, habang kinabukasan, nagulat ka na lang, uy, teka lang, uy, nag-trending na pala, bahagya. Hanggang sa tuloy-tuloy pa rin, hanggang sa kilometro, sa bawat diretso pa rin po, Your Honor. Grabe, no? Nakakahanga. Hanggang sa pag-alo. Oo, nakakahanga na parang ang galing. Yung bang mga moment na ngayon, yan ginagawa mo. Anong tawag dyan? Ano po, spoken word poetry po, Your Honor. Your Honor? Ang taray doon. Your Honor na ang tawag sa akin, di ba? Iuwi ko na siya. Iuwi mo, gagawin mong keychain, ganon. Oo. Hindi kasi aminin natin, mga kamachi, si Queen Yasmin, ako every time na lumalabas ka sa feed ko sa TikTok, hindi pwedeng hindi ko papanoorin. At hindi pwedeng hindi ko ipapakita sa friend po, ko. isang karangalan po, Ma'am Yes. Ana Ram. O, send ka na lang ng ano dyan, pa-paymaya ka naman. Charot! Charot lang. Hindi, totoo. Kasi alam mo kung bakit? Napaka-stressful ng world natin and we have our own personal battles. So, yung makakita ng ganitong klaseng video mo, nakaka-good vibes, nakakapawi ng stress. No? Anong feeling na ganun yung effect mo sa mga taong nanonood sa'yo? I want to give the good vibes sa kabila ng ating nararanasan po, sa lahat po ng mga nangyayari po and a few Tama. days po, syempre po, yung mga iba po is nasa loob lang ng ating silid hanggang sa hindi ka makalabas. Syempre, ikaw ay nai-stress. Syempre, sa halip, ikaw ay napapasaya, napapaaliw, napapangiti, napapabumismis. Talaga na, ng iyong mga ngiti. Break it down niya. Go, BTR, Charis. Ang galing mo, no? Hindi Talagang from interview, nag-o-automatic ka ng, nagsuswitch on yung spoken poetry mo no? Paano mo sakto lang, napaka-humble naman ito. Alam mo kung gaano ka-colorful yung suot mo, ganun din ka-colorful yung personality mo. Agree ba kayo? Totoo, kaya nga pinantayan ko, nag-colorful ka rin ako. Kasi alam ko po sa inyo. Ha? Mas maganda pa rin. mas maganda yung sa'yo. Sakto lang. Sakto lang. Pero kanino nang galing? Ano yung inspirasyon mo dito sa look mo na to? Like with flowers, wearing colorful. Saan mo nakuha yung inspirasyon dito sa ganitong look? Thank you for the wonderful Ay, question. oo. For that po, nakuha ko po yun sa lahat ng sa mga pagdaloy sa bawat kilometro. Dahil sunod-sunod na mga pag-ipit ko po ang hinahanap ng mga netizens saan mang panig ng lugar. Hanap nila ang mga ipit-ipit po. Then, the side is, dire-diretso ko na po siya. Sinusuot ka lang. Break it down yun. Break it down. Hindi, nakakatuwa kasi. Parang pag nakakita ka ng ganito, maiisip mo talaga si Queen Yasmin. Oo. Thank you very much. Pero ito, viral by accident or by destiny. Yung parody mo na, hayaan mo sila na naging lalaking manloloko. In-expect mo ba na talagang sasabog to o trip-trip mo lang to na bigla talagang naging life-changing para sa'yo?
katuwaan lang po siya. Hindi ko po akalain po na magte-trending po siya. Tapos, and the next day po, di ko po akalain na mag-1 million views. 1M! The next day, agad-agad. Tapos sinabihan po ako ng mga classmates ko po. Ayun po yung kasagan po na field trip po namin po. Tapos sinabihan po nila ako na wag daw po muna po ako mag-open kasi may mga bashers po, may mga negative po. Pero aside from that po is tuloy-tuloy pa rin naman po. Ang mahalaga naman is wala ka pong tinatapakan tao, is malinis po yung intention niyo po, hangarin niyo po magpasaya. Then yung ginawa ko po yun, pinalitan ko lang po ng lalaki manloloko for the experience before sa mga ex po. Ay, eto na nga. Dok, kasi syempre, ang nakikita nating image ni Queen Yasmin, good vibes, laging masaya. Pero we wanna know, kwentuhan mo kami sa mga ex na banggit mo. Uy, grabe. Para nagulat ka doon. Sa mga ex, nakailang ex na ba si Queen Yasmin? Alam mo ba, Shari? Ah! Apat. Apat? Marami-rami rin to, ha? Oo. Ikwento mo sa amin. Uy, okay lang ba ikwento mo sa amin? Yung sa apat na yon, ano yung worst na nakarelasyon mo doon? Ano yung pinaka naging reason ba't kayo nag-break? Nung pangalawa po. Pangalawa? Sobrang ano po nangyari po, hindi po niya po sinabi sa akin ng totoo po na may asawa at anak po siya. Then the next po is nakipag-settle na nakipag-iwalay na po ako kalaunan. Hindi ko po pinatagal po kasi syempre po ayoko pong masaktan po yung Pamilya. Pamilya. po nila. Oo. Ayun. Tama. Kasi ang hirap ng ganito, yung walang kaalam-alam na ikaw ay nakakasira na pala ng pamilya. Paano mo nalaman na ikaw ay niloko? Ano po, nalaman ko lang po dun sa social media accounts po kasi naka-block po ako dun sa personal FB account po niya po. Tapos dun sa FB page ko po, dun ko po nakita po na may something po na meron po siyang another legal po talaga. Tapos meron po siyang anak po. So anong naging reaction mo nung nalaman mo the moment na nakita mo yon sa social media? Ano po, sinabi ko po sa kanya po na makikipaghiwalay na po ako sa kanya. Tapos tatapusin ko na po yung ugnayan po namin po. Ayun po. Oo. So maganda yon na tinapos mo, di ba? Pero nung time na yon, aminado ka na minahal mo rin yung tao. Opo, nung una po. Pero in a way po na pagka pinatagal, Oo, tagal tama. mo, may mas asaktan na. Grabe. Legal. Oo. Kaya mabuhay yung mga legal. Dahil sa mga legal, you have the power. May chance ba na nakausap mo yung legal? Wala naman. Wala naman ganung Wala pagkakataon. naman po. Hindi, good for you kasi alam mo nandun ka sa legal. Tama. Yung path ay na tama. Yun yung sinundan mo na hindi mo pinangibabaw yung feeling mo na mahal mo yung tao, pinangibabaw mo yung utak na alam mo makakasira ka ng pamilya. Di ba, Dok? Oo naman, napaka-importante yon na ikaw mismo pinapahalagahan mo yung values mo. Dahil kasi kung ibang tao lang yan at hindi mo pinapahalagahan yung sarili mo, siguro umabot siya sa punto na talagang nakawasak siya ng pamilya. Pero dito pinapakita ni Queen na talagang queen siya. Yeah, Dahil you're kasi like with a good queen. values. di ba? Yes, totoo ka dyan. Pero ito, we wanna know yung chemistry mo naman sa social media na talagang nag-match ka sa social media. Ano yung, may formula ba si Queen Yasmin para mahalin siya ng nakakarami nating netizens? Ano po, para mahalin ka po ng maraming oo. tao, be unique, and wag ka magbabago kung paano ka nakilala, nasambayan ng Pilipino. And kung dapat be natural pa rin, kung paano ka nakilala, and wag kang magbabago ng anyo, and kung paano ka nakilala, yung mga hugis mo, yung mga mukha mo, kung nag-iipit ka, doon ka nakilala, mag-ipit ka pa rin, and break down yung Ayun. Roll VTR. Na para bang may ipapapanood tayo. Totoo. Pero kasi si Queen Yasmin, alam natin na masiyahin, no? And very, siya, talagang, yung singing mo ba, kailan mo na-identify na meron kang talent sa singing? Nung bata pa lang po ako, nakitaan na po ako ng mga kamag-anak ko po na pabibo po ako noon. Okay. Na sa palaran na po ako, sumasama na rin po ako sa mga contestant po, Oo. na nakakapag-race back na po ako noon. Tapos hanggang sa sunod-sunod na rin po, then Sumasali ka talaga sa mga singing contest? apa. Ah, talaga? Naalala mo ba yung unang kanta na kinanta mo sa isang competition? Ano po, hanggang ngayon po. Ay. Tapos nandito ako.
Ay, pwede ba kaming magpasample niyan? Sige po, Okay sige, lang, sige nga. okay lang. Sige. Ito yung ginamit mo. Ito, nanalo ka dito sa contest. Apa, Ay, Your Honor. anong contest to? Ano po yung first contestant lang po dun sa barangay po namin, dun sa area ng O, Ortigas. ikaw yung po. nag-champion dito. Ano, second lang. Second runner-up. O, sige, pakinggan natin yan. Let's go. Nandito ako, umiipig sa'yo, kahit na natutugaw ang pusa. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Nandito, asaan, nandito ako. That's it. Ang taray! Palakpakan naman natin, Queen Yasmin! So, nung nalaman ng ng parents mo na meron kang talent sa singing, anong sinabi nila? Ano po, nung nalaman po nila na meron po akong talent po sa pagkanta po is pinursue po nila po ako na sumali po hanggang sa na-discover po ako sa social media po nung pandemic days po. Tapos after po nun, sunod-sunod na po. In fairness, very supportive naman yung family mo sa gusto mong tahakin. Apo. Oo, pero mabalik tayo dun sa love life mo. Ngayon, ikaw ay masaya naman sa love life mo. Apo. Oo, gano'n ka, di ba? Oo, yan ang Ibig sabihin, maganda. may kamatch na po si Queen Yasmin. Paano mo nasabi na match kayo ng ng boyfriend mo? Kasi po, based on my experience po together po, match po kami because lagi po kaming tahimik pag may kasamang iba po. Pero kapag on cam po, parang doon po namin napapakita po yung totoong kami po. Yun po, pagka kaming dalawa lang po, lang po kami. Parang maligalig po kami kapag kaming dalawa lang po. Oo. Ayun. Hindi, kasi sa mga hindi nakakaalam, si Queen Yasmin kanina kinakausap ko siya, nag-explain siya sa akin na, hindi daw kasi siya, kumbaga yung personality niya, may pagka-introvert. Tama ba ako, Queen Yasmin? So may mga times na, pag behind the camera, ikaw yung medyo tahimik na type ng person, which yung iba is, nami-misinterpret na Opo, baka, baka, Kasi po ang iniisip po kasi po ng mga tao po na maldita daw po ako, na Ay, hindi ko daw ganun. po ako namamansin daw, Oo. tapos nasa gilid lang po ako. Pero hindi po nila po alam po talaga yung totoong personality ko po talaga. And sa totoo po talaga, meron po akong introvert person po na kumbaga na ito ay secret ko po talaga na hindi po talaga alam ng maraming tao. Most likely po is kapag maraming tao po sa paligid po, parang nahihiya po ako mag-approach, nahihiya po ako makipag-belong po kasi hindi ko po alam kung saan po ko papasok po doon sa eksena po, Oo. doon sa usapin po. Kasi pag close ko po yung isang tao at matagal ko na po siyang nakita po, doon ko lang po siya nakakausap po. Pagka medyo hindi ko pa siya masyado nakita ng lubusan, mas ginagamay-gamay ko pa po siya ng so itong kutunan. ngayong pangyayari ngayon, ginagamay mo pa to? Pagka may on-cam po is, dito ko lang po napapakita yung totoong ako po. Dito ko po napapakita yung talento na ipinakaloob po ng buong Nag-automatic, Maygabal no? po. Oo. Doc, anong masasabi mo doon? Okay, there are some instances kasi na kung minsan yung iba, magugulat ka, meron talagang neurodivergent. Ano yung neurodivergent? Ito yung mga pagkakataon na akala mo ang mga presented behavior parang may autism, na talagang may sarili silang mundo, ayaw nila makakausap. Pero once na na-express nila or yung yung na-push mo yung button ng creativity, magugulat ka eh. Kasi yung iba, mga stutterers, talagang yung pag nagsalita, gaganon pa. Pero pag biglang kumanta, dire-diretso. Oo. Pag nagsalita, dire-diretso. Pag yung pinapakita dito ni Queen na yung spoken word poetry, napakahirap yun eh. Para sa isang tao na gagawa ng ganong klase na spontaneous siya, hindi lahat ng tao nakakagawa ng ganon. Totoo. Pero dahil nagagawa niya, and she makes people laugh. Parang yun yung Yes. isang bagay na ang hirap, di ba sinasabi nila between a drama artist or isang comedian, di ba ang hirap maging comedian?
Totoo. Eh siya hindi niya kinakailangan maging comedian. Kasi very natural lang sa kanya. Napaka-natural and spontaneous niya. So yun yung isang bagay na siguro hahangaan ng lahat ng tao sa'yo, Queen. Thank you po, Doc. Oo. And Ma'am Ana. Ay, huwag ka na mag-ma'am. Hindi pa ako principal. Pero eto na, syempre, ikaw, eto, nag-viral ka na ng mga videos. Ayan, hindi yung typical na video na ginagawa mo with your contents. Syempre, this time, nag-viral ang video mo na umiiyak ka. Gaano ba, kumbaga, gaano ka na-apektuhan nung binibiro ka ng netizens about dun sa buntis ka? Kasi po yung part po dun sa buntis po, way back nagsimula po noong December 2025 po. Ang alam po kasi ng maraming tao na dahil daw buntis daw po, parang gusto po nilang pumasok po ko dun sa joke po nila na alam ko naman pong mali po yun. Alangan naman pumasok ako dun sa joke na mali na over the limit na po sila po. And sinabihan ko po sila, nag-post po ako nung isang araw po na yung mahabang post po. Sinabihan ko po sila na it's cyberbullying, no limitation, no boundaries, and it's none of your business. Hindi naman yung typical na joke is joke. Pwede naman silang mag-joke na hindi maninira ng kapwa-tao, hindi Tama. manghusga, hindi man lalakit, hindi man lalait ng kung ano-ano, hindi magpupuna, hindi magpapabatikos po, and yun lang po. Totoo. Kasi hindi porket nakikita natin na she's very happy, na lagi siyang nagjo-joke, 'di ba? Lagi siyang masaya sa social media. Hindi natin alam yung mga pinopost ng mga netizens is nakakasakit din ng damdamin, lalo na if people are commenting like yung mga fake news na wala namang katotohanan, 'di ba, Doc? Malaking factor din talaga para sabihin natin yung ibang tao na yung mahina yung kanilang coping mechanism, hindi ganun ka-resilient, there's a tendency na magkaroon ng anxiety or depression. So, one thing you have to admire kay Queen is the fact na siya pa yung nagsasabi ng kung ano yung boundaries, ano yung limitations ng isang tao na katulad ni Queen na meron nasasaktan din. At maganda yung sinabi niya na na-explain niya yung mga bagay na yun and bakit hindi kinakailangan i-explore pa ng todo-todo at makisali siya sa ganong klase na pag-uusap. Kasi ang hirap kasi kumisan nga yung iba ilang beses na sinasabi yung mga buntis issue na yan, di ba ang dami na apektuhan yan to the point na nagkakaroon na ng depression. So, True. ang siguro one thing, yung pinapakitang perspective at saka personality ni Queen dito makes her more of self-aware at the same time pinapakita niya how healthy her mental health is. Pero eto, thank you very much, Doc Kams, ha. Thank you. Oo. Ikaw, Queen Yasmin, paano mo every time na hindi ka talaga may iwasan, lalo na pag sikat ka, kapag kilala ka, lalo na sa social media, napaka-powerful ng social media and yung ibang tao basta lang nagko-comment, paano mo tinitake yung mga nambabash sa'yo? Paano ka nagre-react sa mga ganun? Lately po ang ginagawa ko na lang po, minamatic block and binaban ko na lang po sila dun sa comment section para di na po sila minsan po ang ginagawa ko din po, nag-go off comments na lang din po ako para di na po sila mag-comment po, ayun po. Kasi wants to put the things and put the everything po, minsan nilalaro-laro na lang po nila yung comment section po. Hindi po nila alam na may nasasaktan po sila. Deep inside is masaya po sila dun sa ginagawa. Oo. Pero para po sa akin is sobrang felt and sobrang hard and it's so hard to difficult to continue what you're doing po. Ayun po. Oo. Anong message mo, if bibigyan ka ng chance na bigyan ng message dito sa mga nambabash sa'yo, anong sasabihin mo? Halimbawa, nasa harap mo lang yung basher mo. Anong sasabihin mo sa kanya? Ang masasabi ko lang po dun sa mga bashers, and dahan-dahan lang po kayo sa mga binibitawan niyo pong mga salita, and the way you speak, the way you comment, and syempre may naaapektuhan din po, may nasisira din po ng mga image, and dahan-dahan lang din po kayo kasi syempre baka isipin ng mga ibang tao is tama yung sinasabi ninyo, na paniniwalaan po kayo. Then ang masasabi ko din po, and take care always, God bless, good health, and break it down you. Thank you. Ang taray. O, di ba? Oo, pinag-pray pa rin kayo. More blessings pa rin daw para sa inyong mga bashers. O, di ba?
Kasi ang hirap ang dali-dali lang mag-comment, pero 'di ba yung minsan yung mga bashers natin, ang tapang-tapang nila, pero kung titingnan mo naka-ano naman sila, hindi naman nila totoong identity 'yon, 'di ba? Totoo. Kung titingnan Nagpapanggap lang ng dami account. Yes, totoo 'di ba? So isipin mo, akala mo ang tapang-tapang nila pero isa sila sa pinakaduwag na nilalang. Kasi they cannot say that to your face. Tumatago sila sa ibang Imahe. social media. Oo, 'di ba? Sa ibang imahe. And ganito yung nagiging effects sa lahat ng mga bashers dyan na talagang mahilig mag-comment na walang preno. Ganito po ang nagiging effect ng ginagawa ninyo sa mga tao, 'di ba? Nakakaapekto siya sa mental health. 'Di ba? So, ang hirap 'di ba? So, hindi ko magets kung ano ba yung nakukuha nilang satisfaction kapag nagko-comment sila ng mga bashing sa mga artist or kahit sinong influencer or kahit sino pa man 'yan. Basically, sila yung mga taong may low self-esteem. Sometimes, kaya nila ginagawa ito because pwedeng displace ang anger nila, project nila yung kahinaan nila towards other people. And then, ito yung pamamaraan nila na akala nila kasi yun yung defense mechanism nila para hindi makita talaga kung sino yung totoong sila. So, they deny what they believe or they deny kung ano man yung kanilang mga paniniwala at saka yung kagustuhan nila. And then, ito-throw nila sa mga tao na ayaw nilang sumikat itong tao nakakainis bakit sila ganun lang, tapos ako nga ang tali-talino ko pero hindi ako di ba yung mga ganung punto. So talaga nakakalungkot dahil kasi may mga tao talaga na ini-enjoy pa yung mga ganyang pagkakataon dahil kasi sa feeling nila ito lang yung one way to get parang to get even with other people na abusive sila or whatever. That's true. Pero eto na, mabalik tayo dito sa mga viral moments mo. At isa na dito yung the esophagus. Okay, ito yung moment na yung spoken poetry o yung spoken word mo. Pwede ba kaming humingi ng pasample sa'yo, Queen Yasmin? Sige po. Okay, sige nga. Esophagus, syempre di mawawala ang iyong esophagus. Mananatili yan sa iyong sinapupunan. Tadaloy yan sa iyong esophagus. And I thank you. Ang taray, nag-viral din kasi talaga yung esophagus mo, di ba? Oo, paano ba nabuo yung esophagus na yan? Ano po, dun sa Cool Pals po na in-invite po nila po ako dun sa podcast po nila po. Then aside from that po, minanggit po nila po sa akin na sinabihan po nila sa akin, uy, mag-sample ka nga ng esophagus, impromptu lang po yun po. Tapos, doon ko na po tinuloy-tuloy po. Ang akala ko may sinapupunan, wala pa lang sinapupunan ng part po doon. Tuloy-tuloy ko lang. Tinuloy-tuloy mo na lang. Oo. Na siyang talagang kung saan-saan na napadpad ang esophagus na yan. Oo. Kung bibigyan, merong kang idadagdag dito, Doc. Oo, kasi alam nyo, yung sinasabi dito ni Queen, actually malalim siya. Di ba? Malalim siya. Dahil kasi ang esophagus per se has a psychological symbol. Di ba? Biglang nagkaroon tayo ng psychological perspective dito. Unang-una, when you talk about esophagus, passageway yan. So it becomes a bridge with the outside world to your inner self. Di ba? Tignan mo maigi, di ba? Papasok yung, isipin mo kung pagkain lang siya. Tapos papasok sa, dadaan sa esophagus para pumunta sa loob, di ba, ng tiyan. Pero kung titignan mo yung psychological perspective to, pwede magkaroon ng resistance or control. Kasi nasa sa'yo yun Kung gusto mong kunin yung mga nakikita mo sa labas para i-apply mo sa sarili mo. So, first, there's resistance and there's possibility for control. Diyan kaya ng esophagus. Pangalawa, there's a possibility na dito ka magkakaroon ng parang sabihin mo yung mga struggles na ayaw mo, pwede mo naman ding ilabas. Ay, tingnan mo nga naman yung esophagus. May malalim talaga siyang kahulugan, di ba? Pero may challenge kami sa'yo. Ayan. Ha, Queen Yasmin, kung gagawa ka ng match-made version, ng isang spoken poetry, pwede mo bang gawan si match-made? And 3, 2, 1. Match made. Kung ikaw ay naroon, saan ka man nakikita, dito man. Kailangan i-match mo sa sarili mo, kaya sa kapartner mo. Kailangan i-partner mo kung saan ka. Ibabaling tuon, ibabaling attention mo, yung personality mo, kailangan
yan. By match kayo. Kailangan natin ng equality, kumbaga. Match made, match made, match made. Habang tumatagal, habang ikaw ay pag-usbong, tuloy-tuloy pa rin ang iyong match made, match made. At sinisigurado ko nang hindi ka mag-akawatak-watak. Tuloy-tuloy lang sa pag-usbong ng iyong karera. Break it down, yo. And I thank you. Ay, parang naiyak naman talaga ako sa version na yon. Sa pagkasabi niya ng matchmade, tuloy-tuloy. Di ba nga? Diba nga ni? Di ba nga ni? Maraming salamat sa version mo na yan, ha? Thank you po. Thank you, ha? Pero eto, Queen Yasmin, let's talk about yung breaking stereotypes, no? Marami kasing nagsasabi na, pamim ka lang daw. May mga ganon, yung mga viral creators. Ano yung pinakamalaking stereotype about you ang gusto mong basagin dito sa Matchmade or i-correct? Kasi di ba when we say stereotype, eto yung bagay na nakasanayan na ng tao sa'yo. Kumbaga, ano yung isang bagay na yon na you think gusto mong i-correct? Ang gusto ko po kasi, yung mga iba po kasing tao po, sinasabihan po nila po ako na nakaretoke daw po ako, pero hindi naman po ako nakaretoke. It's my natural po talaga na, it's Oo. my face po talaga po, in a way po. And then, suddenly po is, sinasabihan po nila sa akin po na, sabi pa po nila sa akin na kumbaga po na kung bakit daw po ako nakaipit po lagi-lagi, mukha daw po kung wawawin daw po. Ay, Ayun po. gano'n. May mukha palang wawawin. Hindi naman ako aware. May Ayun po mukha yung... sinasabi nila sa comment. Talaga? Opo. Tapos sinasabi nila, nagparetoke ka daw. Tapos sabi ko, hindi po. Saan daw yung pinaretoke mo? Alin daw dyan? Yung face daw po kasi Buong daw, face? Kasi daw po glooming daw po. Glowing? Glowing. Glowing? Ah, glowing. Glowing. Akala ko glooming. Anong gloomy? Ano to? Glowing nga ni. Glowing nga ni. So sinasabi nila dahil glowing ka, feeling nila nagparetoke ka. Opo, pero hindi ko po sinasabi po na kasi hindi naman po talaga totoo po. Oo. And wala kang balak na magparetoke. Ayaw po. Oo. Kahit anong part na yan. Opo. Oo. Kasi ang gusto ko po yung binatural pa rin po kung papaano tayo, Oo, tama. nakilala dito sa ating ng Pilipino yun. Yes, tama ka dyan. Alam mo, feeling ko pagkatas ng interview na to, na para ba ang makukuha ko na kung paano magsalita nga ni si Queen Yasmin. Malapit na. Alam mo, Malapit na. Magiging ganun na yung natin pananalita. Di ba nga? Pero ito, sino nga ba yung naging solid safe space mo? Kasi syempre hindi naman naging madali din talaga ang pagiging isang content creator, no? Sa journey mo, sino yung talagang masasabi mong talagang nakasuporta sa'yo, na nandyan sa'yo, kamatch mo pagdating sa suporta? And my partner po and my kamag-anak po, sila po yung all this time na nandyan po. And lagi pong hindi po nila po ako iniiwan kahit anumang mangyari po, kahit na down na po ako. Sila po yung una ko pong tatakbuhan po. And yung kamag-anak ko po kasi sila po yung tumayong pangalawang magulang ko po, yung simula po nung nawala po yung mga mama ko po na nasa heaven na po. Yung papa ko naman may sariling pamilya na po. Kaya po yung mga kamag-anak ko po yung laging andyan po. Lagi silang supportive all these times po. What happened po. Ayun po. Oo. It's always good to have a strong support system talaga. It's very important, no? Lalo na sa mga times na you feel like you are in the dark moments, you feel feeling down. Mahalaga na may matatakbuhan ka. Pero ito, I wanna know, kasi na-mention mo, di ba, you have a boyfriend. Apo. Oo. I wanna know, paano bang klaseng girlfriend ang isang Queen Yasmin? Paano ba siya magmahal? Paano ba siya kiligin? Di ba? Paano mo nalaman na siya yung kamatch mo sa buhay? Ayan. Sige, sagutin mo yan sabay-sabay. Sabay-sabay. Sige, first question, paano ba kiligin si Queen Yasmin? Ano nagpapakilig sa'yo? Kapag kinikilig po ako, kapag kasama po kami, for example po, kapag kasama po kami on a way po, kapag nagbabanding po kami, kapag nagde-date po kami, is, ang mga times po na yun po, is kapag binibigyan po niya po ako ng something like the foods po, tapos minsan po romantic po siya nagbibigay po, tapos bigla kang kikiligin na in a way like this. Ay!
May pampas na gano'n. Ganon pala siya kiligin. So, ang nagpapakilig kay Queen Yasmin ay food. Tapos nagbibigay din po siya ng love letter Love po. letter. hanggang ngayon may Oy, love gusto ko letter, yun, diba? It's not, very seldom ka nang makaka-encounter ng guy na bibigyan ka ng love Opo, letter. minsan lang po. Oo. So, ganun kakiligin. Paano naman magmahal si Queen Yasmin? Ano po, kapag nagmamahal po ako is may time management, may Ah, balance, and... Tama. and Time syempre po management. is- Ha? Ano to? Naka-ano siya? Naka-time and motion? May ano siya, no? Naka-schedule sa planner. Tama. O bakit? Di ba? Kung busy siyang person, tama nga Ano naman. po, kapag tapos may communication is the key po, hindi po yun Okay. mawawala kahit anumang mangyari po. Tama. And kailangan po be strong pa rin po in together po. Yun. Oo. May time ba na challenge yung relationship nyo? May time ba na ganun? Challenge talaga yung relationship nyo? Kumbaga, hindi naman siya smooth sailing talaga ang relasyon, di ba? Kung may mga times na talagang itetest, nagka-problema ba yung relationship nyo? Na parang Minsan. minsan, may mga ganun. Paano nyo nasosolusyonan yun? Minsan po kapag nag-aaway po kami, minsan po baga may mga misunderstanding po kami together po. Minsan hindi kami nagkikibuan po, nagsa-silent treatment kami sa isa't isa po. Ay, Ayun po, pagka may silent treatment po, siya na lang po yung kusang lumalapit po, tapos sinusuyo po niya po ako. paano ka susuyuin? Paano sinusuyo ang isang Queen Yasmin? Tapos sinusuyo po niya po ako sa pamamagitan ng po ng binibigyan niya po ako ng roses po, tapos Ah. binibigyan niya po ako ng love letter po, tapos nagbibigay po siya ng mga sweet messages po through conversation po, ayun po. Oo. Ayun. Ano ba yung madalas na pinag-aawayan nyo? Ay, yung pag-aawayan po namin, hindi ko na lang sasabihin. Ah! Ikaw talaga. Ibulong mo sa akin. Secret. Secret. Hindi kasi hindi naman talaga nawawala yung ganyan, di ba, Doc? May mga times na mag-aaway kayo, pero at the end of the day, pipiliin mo pa rin siya eh, di ba? Imposible kasi na napaka-smooth ng relationship or mayroon tayong tinatawag na perfect relationship. Kasi sa lahat para sabihin mo na magkaroon ng mga ganitong klaseng struggles or ganyan, we can consider it growing pains. Parang you let the love grow, kaya umaabot sa punto na nagkakaroon ng mga konting problema or glitches, pero nasusolusyonan. Tama. Oo, yun naman ang mahalaga. And gaano ka nakatagal with your boyfriend? Ano po, naging kami po nung July 4, 2024 po until now po. Wow, July Mag 2024. 2 years na po. Oo, going strong. I-shout out mo naman yung partner mo, nanonood siya ngayon. Shout out kay Elmer Vilacura, aka Troy Tayor. AKA ano? AKA Troy Tayor po. Kung may message ka kay boyfriend, halimbawa nakikita mo siya dyan, oo, kay Elmer, anong gusto mong sabihin sa kanya? Thank you sa pagmamahal and always there for me. And thank you for take care of me. And thank you for being gentleman to me. And love you. Mahal. Mahal yung tawagan nyo. Sinong nag-isip na yun ang magiging tawagan nyo? Siya po mismo yung nagsabi po ng mahal po. Talaga? So paano pinag-usapan nyo? Uy, ano bang itatawag natin sa isa't isa? Ganon. Sabi tapos nung una po namin pagkikita po, nung sinabihan po niya sa akin na, uy, mahal na lang ang tawagan po namin po nun. Tapos hanggang sa tumagal-tagal na po, is mahal pa rin po yung tawagan po namin po, Your Honor. You're Talaga. Pero eto, syempre gusto kong malaman, paano ka niligawan ni Elmer? Ano po, niligawan niya po ako dati po kasi doon sa subdivision po. Then nakatira po. Social ka ha, subdivision. Hindi po, dati po. Ah, dati. Ngayon? Doon na po sa Dasma po. Ay, oy. Pero Ah. hindi po siya Ay. subdivision po, public lang po siya. Ah, okay. Tapos doon po kami nagkakilala po sa dati po doon sa Bacoor po. Tapos nang ginagawa ko po noon is nag-aano lang po ako, nag-e-bike po ako noon. Tapos Okay. siya po nagro-roving po siya po noon. As security guard po siya. Okay. Noong mga panahon po. So, nagkabungguan ba kayong Yes! dalawa? Yes! So, yun yung first encounter nyo. Ako. Nagkabungguan So, ito kayo. na nga. Ah, ito na nga! Ito na. Okay, next.
So ito na nga, ito po siya, nag-roving. Tapos ito po ako. Okay. Tapos hanggang sa nag-i-e-bike po, sabay gumanto po. Tapos huminto po siya dun sa gitna po. Ay! Tapos after po nun, tinanong po niya po ako. Tapos sabi po niya sa akin, may boyfriend ka na ba? Ayun agad! Grabe Tinanong niya sa naman! akin kung ilang taon na daw po ako, ganyan. Oo. Tapos Hinarang sinaranahan siya. po niya po ako dun sa bahay. Anong Hinaharana! Anong kanta? Sige nga. Ano po, ikaw na nga Sige po. nga, pwede namin mapakinggan yan. Let's go! Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ito. That's it. Na para bang ikaw na nga talaga, ang love na love niya. Pero in fairness ha, iba yung yung tapang ni Elmer na talagang hinarang ka niya at tinanong agad kung may boyfriend ka. Tsaka e-bike yun, pwedeng matumba. Oo. So pagkatapos nun, doon na sinimulan ng pagliligaw niya. Hinarana ka, tapos nagte-text-text na kayo. Oo. Ilang weeks or days lang Ano po, na sumagot ka? matagal din po. Ay, Mga matagal. 1 to 2 years po bago ko po siya sinagot. Sorry, Ay, ang di ba? So, panahon ng COVID? Ano po, opo. 1 to 2 years. Bakit feeling mo inabot ng 1 to 2 years ang panliligaw bago mo sinagot si Elmer? Pero sinagot ko po siya ng July 4, 2024 po. Oo. Bakit natagalan ang pagsabi mo ng yes? Ano po, kasi po wag tayong, dapat wag magpadalos-dalos ng desisyon. Kailangan Tama. siguraduhin po muna kasi syempre mamaya meron na naman siyang iba pala. Kailangan siguraduhin natin yung totoong katauhan po. Dapat dire-diretso tayo sa ating ginagawa po kasi mamaya meron pala siyang legal po pala. Ayun. Oo. Nagbe-base siya dun sa previous experience niya na experiences tama, dapat magdoble ingat talaga. Siyempre kasi alam mo sa relasyon mag-i-invest ka ng time, ng effort. Pero believe ako kay Elmer, ha? Oo. 2 years. 2 years na panliligaw sa'yo. May time ba na parang, na parang huminto si Elmer or may mga ganun bang moments na tinatanong ka, ano ba, kailan mo ba ako sasagutin, Queen Yasmin? Ano po, nagme-messages lang po siya through messenger po. Tapos, nagbi-video call po kami. Tapos, hinaharanahan pa rin po niya po ako. Tapos, sinasabihan po niya po ako kung kailan daw po niya po ako sasagutin daw po, ganyan. Oo. Tapos, sabi ko naman po na sasabihan kita kung kailan yung tamang panahon po. Ayun po. Pero ano yung nagpasabi sa'yo ng yes na okay, this time sasagutin ko na siya? Ano po, nung time po na yun, nung gabi po ng July 4, 2024, doon ko po siya sinagot po. Tapos sinabihan ko po siya sa chat na sinasagot na kita. Ay! Na para bang kailan lamang? Para nung isang linggo lang nangyari. O, di ba? Ang kailan O, lamang di ba? dumating sa buhay ko. Anong theme song nyo? Ayun po. Ah, Ikaw na nga. Ikaw na nga. Oo, kasi you feel like ito talaga yung saktong song para sa inyong dalawa. Oy, ang sweet naman. Anong message mo sa mga taong katulad mo na talagang ilang beses nang nadapa pagdating sa pag-ibig, ilang beses nang niloko, 'di ba? At ngayon hindi pa rin sumusuko sa pag-ibig, kaya mo nahanap na yung the one. Anong message mo para sa kanila? Ang message ko po doon is, wag na wag po kayo susuko kahit anumang mangyari, kahit anumang trials man po, and wag na wag kayong hihinto na maghanap ng iba kasi the right timing person, darating din naman po yung the one ninyo po, and sa tamang panahon po, nakatakda. Ay! So kumbaga eto na yung mo, talagang pinag-pray mo din itong guy na meron ka ngayon. Opo, na sinasabi ko po na sana yung the one na habang buhay po na makakasama ko po. At makakamatch. Yes, we are. Yes, napakaganda galing naman naman. nun. Nako, Queen Yasmin, thank you very much for sharing your story and sa pagbibigay ng good vibes. Pero syempre, hindi pa rin natatapos dyan dahil meron tayo ditong quick match game. Okay, ha? O, eto na. Mas match ka ba, ha? Sa spoken word
or parody songs? Ano po, both. Both, okay. Pwede rin spoken word poetry. Ay, sige nga, pasample nga nung ganyan. Habang tayo'y andito sa ating kinauupuan, ikaw ay dire-diretso lang. At higit sa litais, bawat kilometro, bawat pagkalaunan mo'y ang mahalaga is wala kang tinatapakang tao. Ang mahalaga is nakakapag-entertain, nakakapagbigay saya ka, nakakapagbigay aliw ka. And I thank you. Ayun, hindi talaga siya nauubusan, ano? Oo, talagang unlimited yung spoken poetry niya. Oo, eto, pumapatol sa bashers o deadma? Sometimes po, pumapatol po ako sometimes so pag below the belt na po. Ayun. Ano yung nire-reply mo sa mga below the belt na Ang nagko-comment? sinasabi ko po sa kanila na is wag na po nilang ulitin po yung mga sinasabi po nila na binibitawan po nila ng Oo. mga salita po ng mga below the belt po is syempre po na sobrang limit na po sila po doon is okay lang naman po ng ano lang po yung simpleng joke lang po na wag sosobra po. Ang sinasabihan ko po Oo, sila ang na haba ng tinatype mo sa comment section, no? In Opo, sobrang fairness. haba. Tapos Mahaba sinabi- talaga siya mag-comment. Mahaba ka talaga Opo. mag-comment. Pagka sumasobra na po doon sa limit po talaga. Oo. Kasi na-type ko po siya through my diary note on my cellphone po. Tapos kinaka-copy-paste ko Copy-paste na lang sa lahat. Tama. Kesa naman i-type mo lagi, di ba? Para alam po nila yung worth it po na sobra na po sila po. And hindi naman natin sila mapiplease po na wag silang gumanon po. Pero sobra na po yung mga binibigay po nilang ganon po na may nakakasakit na po sila ng damdamin po. Tama. Oo. Eto, next naman. Solo creator or collabs? Ano po, solo creators po. Pero pwede pa rin naman pong mag-collab po to other content creators po. Oo. Okay, so both ito. Opo, opo. Okay. Eto, love life or career? Ano po, both po. Both din. Kasi po, kaya po both po. Siyempre po, sa career po, siyempre meron tayong kabuhayan na ito lang yung kabuhayan natin, ito yung pangpuhunan natin. Siyempre, aside from content creator, siyempre, meron din tayong ginagawa na mga business na Queen of Mango Graham Special. Oh, Siyempre, di ba? Naku, hindi mag-segue naman- ka agad. Ay, sorry. Tara, okay lang naman. Hindi Okay. naman tayo na andito lang dito sa pagiging content creator. Kailangan meron ka din pagpupuhunan na pagkukunan mo in case man. Doon sa love life is doon is pag meron kang time management, kumbaga binabalance mo yun, kumbaga. Ayun po. Tama. Kaya pala ang ano niya pagdating sa love time management kasi nga may mga business din siya, di ba? Dapat Dok? nagdala ka dito, binentahan mo Ay, kami. sayang. Oo nga, sayang pala natikman sana natin, no? Oo. Sa susunod, ayan. Ako, pero syempre, Queen Yasmin, hindi pa natatapos dyan dahil meron tayong another segment na tatawagin nating match or trash. Ngayon, mga kamatchis, dahil kilala nyo na ang ating mga kamatch na guest for today, ayan, pumunta na tayo sa ating pinakaaantay na, drum roll, match or trash. Ganito lang yan, simple lang, napakasimple lang ng rules natin. Kapag sinabi naming match, ibig sabihin yan, may potential pa, ayan, pwede pa, 'di ba? Pwede pang i-push, ganyan. Okay, may chance pa. Sa karelasyon man yan or isang sitwasyon, na hindi pa clear. Pero kapag trash na, ibig sabihin yan, walay na, tapos na, let go na. Ngayon, na alamin namin kung ano ang mga advice mo dito sa mga babasahin nating scenario. Ang tanong, ready ka na ba? Ready na? Ready siya, syempre. Okay. Eto. Okay. Ito si Apart Year 4996. Sabi niya, I think I just realized I'm not his dream girl. I'm just available. Okay. I don't know if I'm overthinking or this is one of those moments you look back on and realize it was the turning point. Ito ang context. We've been together for 2 years. No cheating, no major scandals. He's consistent. Replies, picks me up, introduce me to his family. On paper, I should feel secure. But last night, something shifted. We are at this point, we are at his friend's birthday. Everything was drinking. Everyone was drinking. His college friends were there, including his ex's best friend.
At some point, they started teasing him. Aba, like, grabe ka dati kay ex niya ha, sobra kang baliw, bro. Ibang level ka nung time na yun ha. And laughed along. I didn't want to look insecure. Then, one of them said, while looking at me, pero ngayon, steady na. Safe choice na. Oo, everyone laughed. Even him. I don't know why that hit so hard. On the way home, I asked him what they meant. He said, wala yon. I was just more intense back then. Yes, sabi niya, back then pa daw. I asked, am I? Was she your dream girl? He didn't answer immediately. Then he said, back then, yes. Back then, I asked, am I? He paused again and said, you're different. You're what I need now. Ibig sabihin, need, not want. Okay, not by practicality. I started replaying things in my head. How he used to say he'd marry her someday. How he traveled 6 hours just to see her for 2 hours. How he used to write long captions about love. I checked. Yes, I did. With me, it's calm, stable, convenient. He says, I give him peace, but I don't think he ever burned for me. And now I'm lying in bed. Ayan, is it immature to want to be someone's dream? Or is it enough to be someone's good choice? I don't want to compete with his past, but I also want to feel like the girl he settled for because he got tired for chasing the one he actually wanted. Should I break up with him? I feel like ending it na. Ay, parang ano ba to? Is it trash or match? Kasi ang feeling niya, nung nakita niya sa party yung best friend ng ex niya, parang biglang nag-flashback yung mga sacrifices na ginawa nung boyfriend niya. And naramdaman niya na parang hindi naman to ginagawa sa akin. So I feel like kailangan niya lang ako at the moment at hindi niya talaga ako mahal. So may ganun siyang feeling. Para sa'yo, Queen Yasmin, ano yun? Trash or match? Trash. Ay, trash. Bakit trash para sa'yo? Kasi hindi ka pala niya mahal. Actually, parang in a ways, parang ginamit ka lang niya. Sobrang sakit nun Oo. sa part na yan. Ayun po. That's why it's trash for you. Abo. Oo. Doc Cams. Okay, kung ako tatanungin, pwedeng trash, pwedeng matches. Pero sinabi ni Queen na trash, okay, magmamatch muna ako. Okay. Match in the sense na unang-una, pag sinabi mong pass is pass. So kung Okay. talagang ito yung sinasabi natin, sometimes there's a tendency na lahat ng mga kababaihan may insecurities eh. Oo. Hindi mo maalis yun eh. Na pag kinumpare ka dun sa past at saka dun sa present. Pero tatandaan mo, kaya ka naging present kasi ikaw yung magiging future. Ay, Hindi I love katulad ni that. past. Na past ka na eh, wala ka na. Parang ganon. So kahit anong kagandahan yung ginawa o nangyari sa inyo before, eto, kung sinabi niya na, oo, kailangan kita. Pero ang tema dito, ano yung pangangailangan na ito? Ito ba yung talagang garantiya na sinasabi or binavalidate mo ba yung sinasabi ko na talagang may pagmamahal ka? Yun yung problema sa ating mga babae. May time kasi na kumisan nag-overthink tayo. Oo. Nakakalimutan natin yung realidad na kaya nga tayo naging tayo eh. Yes. Parang ganon. Pero, eto naman yung trash part. Trash part in the sense na kung ang iniisip ko ganun talaga siya at merong mga pagkakataon na feeling ko dapat pinagtanggol niya ako nung time na reunion na yun, kalimutan na natin lahat. Dahil Oo. kasi parang mo namang sinabi sa akin na, hanggang ngayon, naglilinger ka pa rin din sa ganung klaseng pag-iisip na yung na sinasabi nila na ganun ka, at hindi ka man na nagsabi na parang uy, hindi. Iba naman ngayon kasi syempre mas nag-mature na ako. Di ba parang ganun lang yung sasabihin niya, yung nag-mature na ako at saka mas naging wiser na ako. Hindi ko kinokontra yung pagsabi ko tungkol sa ex, pero sinasabi ko lang or nililinaw ko yung disposition ko. Totoo. Ako, I feel like kasi may mga ganong moments talaga, lalo na pag kasama mo yung circle of friends mo, tapos biglang mapapag-usapan yung past. Pero sinabi naman niya doon na
past na yon and parte ng past niya yon and yung mga time na yon is masyado pa siyang young. So, pwedeng nung time na yon na mas bata siya, iba yung mindset niya and it's a different kind of love. Kasi hindi mo naman makukumpara ang, 'di ba, kung nakailang girlfriends ka, hindi mo makukumpara na pare-parehas yan ng kind of love. Totoo yun. Dahil kasi may mga pagkakataon, lalo na pag sinasabi natin, pag high school ka, automatic iba yung infatuation na involved doon Yes. Yung, di ba yung sobrang, hindi lang siya crush, talagang yung parang, akala mo, yung feeling mo parang sasabog pag hindi talaga nakikita. Oo. Tapos ikaw pa yung naggagawa ng mga, hindi kailangan text mo ako, kailangan, yun, di ba? Totoo. Parang gumagawa ka ng mga certain na mga sinasabi natin na parang nakaka-possessive ang dating. True. So, siguro match yung part na yon because, yun nga, that girl, part na siya ng past niya. So, I mean, hindi ka naglilinger sa mga past niya dahil past na nga yun eh. Kaya nga minsan, di ba, maganda na napag-uusapan niyo yung mga nakaraan para at least aware ka and at the same time, hindi na para balik-balikan. And siguro mapapatrash ka kasi yung part na sinabi niya na need lang pero hindi want, medyo masakit yun. Oo. Kailangan mo lang, kaya ka nag-i-stay dahil kailangan kita, hindi sa gusto kita o mahal kita. Masakit sa part ng babae yun, di ba? Totoo. Oo. So, mas maganda ng pag-usapang mabuti. No? Communication pa rin talaga is The key. Okay. tama. Okay. So, eto na. Meron pa tayong next na babasahin dito from Reddit. Eto. From Mr. Amsterdam 26. Uy, pwede ka kumain dyan, Queen Yasmin, Ay, ha? Tsaka sige, uminom. Ano ka ba, feel at home? Anong gusto mo? Coffee? Tea? Anong gusto Okay lang mo? po, Your Honor, Gusto mo bang kahit mahiga dyan habang Okay lang po, nakikinig? Queen na queen nga. Queen na queen siya, di ba? O eto na. Sabi niya dito, may confession ako. One step at a time, not all at once. Okay. May nakaranas ba sa inyo na ang daming business ideas na sinasabi sa inyo pero hindi mo magawa lahat? O, eto. Ako, male 26, magkaaway kami ng GF ko ngayon dahil lagi daw ako yung nasusunod sa gusto kong simulan na negosyo. Little context muna, nag-start na ako ng perfume business ko. So far, ayos naman ang lahat. Makakapag-umpisa na dahil hindi na kinailangan ng malaking puhunan para makapagsimula. Pero ngayon, naglabas ng saloobin sa akin na hindi siya okay dahil paresan daw talaga ang original plan. O, yun naman pala ang gusto. Okay. Ang sabi ko naman is mag-start muna tayo dito sa perfume business dahil madali lang makabenta and profitable na business siya. Lalot kaputukan ng mga perfumes ngayon. Pero hindi siya natuwa sa akin dahil ako daw yung palaging nasusunod. O, alam nyo yung pakiramdam na magsisimula ka pa lang and the one person na dapat ay kakampi mo is nagiging kaaway mo pa. Wala naman akong sinabi sa kanya na hindi ko nagagawin yung mga sinasabi niya sa akin na negosyo. Itutuloy ko pa din naman siya, pero hindi agaran at hindi basta-basta. No pressure. Tuloy ako kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Hindi ko naman kayang pagsabayin yung mga sinasabi niya sa akin. Tapos, sinasabi niya pa sa akin kanina na gagawin daw niya akong ahente ng motor. Kasi, pwede daw ako kumita ng 1K per unit. Ang akin lang naman, nagmura pa siya, o di ba? Nagtatrabaho ako. Tapos, inasikaso ko din yung perfume business na sinimulan ko. Tapos, ganyan ang sasabihin niya sa akin. Nakakasama lang ng loob na ginagawa ko naman lahat para sa aming dalawa. Pero, tingin niya ata sa akin ay robot. Akala niya kaya kong pagsabayin lahat ng mga pinapagawa niya sa akin. Share ko lang kasi nadidismaya ako sa GF ko na parang wala akong ginagawa para sa kanya. Ang tanong, ano ba to? Match or trash? Ano po, para po sa akin po, ano po siya, hindi po siya match, kundi trash po siya. Kasi po, kaya po trash po kasi parang hindi po niya po alam kung saan po siya sang-ayon po doon sa part po na yun, doon sa business po nila po. Kasi kapag match po, parang
consider po kayo and compared po kayo dun sa ginagawa niyo po. And for me po, trash po yung pipiliin ko po. Kasi parang hindi po sila desidido po dun sa gagawin po nila dun sa part po na yun po. So sa tingin mo, wag nang bigyan ng chance yung girlfriend dahil masyado siyang sinasuggest ng mga businesses dun sa kanyang partner na lalaki. Sa tingin mo, ito trash na yon. Match. Ay, ang dali ka usap, no? Okay, pwedeng trash, pwedeng match. Pero bakit match? Bakit naman match this time? Kapag match po naman po, kasi po parang gusto na po niyang i-manipulate po, parang gusto na rin po niya na, parang alam na po niya yung mangyayari po, in a way po, ayun po. Okay. Doc, how about you? Okay. Una-una, no, ako yung lalaki, ako yung may business. So, wala pa talaga, girlfriend ko lang siya. So, definitely, ako yung magmamanage ng perfume business. I can consider it trash for reasons na napaka-materialistic mo namang babae at ang iniisip mo, sang katutak na magiging trabaho ko para lang sa ating dalawa. What if kung hindi naman tayong dalawa to? Ang unang-una, business is a career. So pag sinabi mo na gusto mong magkaroon na pare-pares tayo, may business ka, alam mo yun. Yes. Na syempre yun yung opportunity natin na para palaguhin ito. Pero paano kung ang sasabihin mo na hindi, ibahin mo pa yung yung gusto mo na na business. Parang una para magkaroon ng ganitong klaseng sinasabi niyang parisan. First, ang perfume, pwedeng online selling yan. Pwedeng ang dali-dali niya, may mga distributor ka. Paresan, kailangan alam mo yung kung saan ka mag-establish ng lugar na yon, kung ano yung possibility na mas hihigitan mo yung lahat ng paresan na malapit dun sa lugar nyo. So ang dami na siguro nakakalimutan nila yung strategic planning sa marketing na ganyan dahil kasi importante yun eh. Dahil ngayon ang sabihin na natin ang kompetisyon hindi lang tungkol sa yung taste or yung sa affordability, kung hindi yung kung saan ka rin nakalugar, paano kung nasa remote na area ka? Diba? May bibili ba naman nung dun sa na yun? Totoo. Tapos ngayon, gagawin mo pa akong ahente ng motorsiklo. Diyos ko, utang na loob. Kahit hindi ka mag-ahente ng motorsiklo, ang daming bumibili ng motorsiklo. True. At siguro sasabihin ng ng mga may tindahan na gano'n, bakit ko kailangan ahente? Yung mga tao lumalapit na sa akin, parang gano'n. So sa akin lang, I have my own decision. Meron akong sariling business. Siguro, pagdating sa ganyan, ang importante, magtutulungan tayo para mas maging maayos ito dahil kasi magkakaroon na tayo ng commitment sa isa't isa. So, I cannot say na talagang fully it's a match. It's more of a trash. Totoo. I feel like yung girlfriend mo, ginagawa kang jack of all trades. I mean, wala namang masama sa pagiging jack of all trades. Pero once na may involved na kasing pera, and alam naman natin, yung pera is hindi siya madaling kitain. 'Di ba? Siyempre sa business, kailangan mo ng puhunan dyan. 'Di ba? At ang business, ang hirap patakbuhin yan, lalo na kung ikaw lang mag-isa. 'Di ba? And you cannot consider it nga as business kung ikaw pa lang yung nandun sa business. It's a self-employed type of 'di ba? So, hindi pa rin siya talaga totally business kung ikaw lang yung kumikilo. So, sa ganung estado, parang ang hirap na magja-jump ka to another and then to another tapos magkakaiba pa siya ng field. Paresan, motor, at perfume. Parang ang hirap naman pagsabayin nun. Plus, nagtatrabaho pa siya ng personal. Gets ko siguro yung babae, gusto niyang ma-establish yung guy. Gusto niya siguro na para sa future nila yon. But I think pumapasok dun yung pressure which is not good. Kasi, di ba, pag ikaw mismo yung partner tapos ikaw yung nagbibigay ng pressure, dapat nga, di ba, pag ikaw yung partner, ikaw yung pahinga. Di ba? Pero kung ikaw yung nagbibigay ng pressure and all of this dun sa partner mo, medyo nakaka-trash yung part na yon. Di ba? Kailangan suportahan kayo. Siguro mas maganda kung talagang gusto ma-push ni jowa at mahal mo pa rin talaga siya. Kung gusto niyang i-push ang pagiging isang business owner mo ng mga multiple businesses. Kasi meron din naman talagang nakakagawa ng napakaraming businesses. Mas maganda one at a time. For example, establish mo na tong perfume business. And once na nagpapasok na siya ng
passive Passive income, income. 'di ba? So why not reinvent to another one, 'di ba? Which is yung gusto nga niya, paresan. But make sure na you're not burning money because alam naman natin kung gaano kahirap kumita ng pera. It's not easy. So 'di ba? Parang we have to be very wise when spending in spending yung mga money na inipon mo na nanggaling din sa business at pinaghirapan mo. So I think again, it's about communicating again, no? Kung talagang tinitreasure mo yung relationship mo with your girlfriend, it's good na pag-usapan yung mabuti na ito pa lang yung kaya ko. 'Di ba? It's good na maging honest ka and very transparent to your partner na ito pa lang ang kaya ko as of the moment. And ayoko rin naman na magagawa ka ng business and at the same time, mapapabayaan mo and masasayang yung pera. 'Di ba? So you have to be realistic when it comes to creating business. Hindi naman ganun kadali ang proseso ng paggawa ng business. Totoo Diba? yun. Dahil kasi alam nyo, pagdating sa ganyan, kaya nga, di ba, kahit papaano, kung kahit nasabihin nyo, ikaw yung may business na to, ikaw lang mag-isa, kung minsan, di ba, pinag-aaralan mo muna lahat eh. Dapat. Para may strategy lahat and kung paano mo i-sell itong produkto na to. Unang-una, ako kaya ayoko na produkto ang sabihin ko maging business kasi hindi ko kaya. No. Pangalawa, siguro mas kakayanin ko talaga kung mga services yan. Oh. So, dahil kasi iba yung services pagdating sa ganito na may produkto ka. Dahil pag may produkto ka, unang-una, Inventory. Inventory. Pangalawa, kailan yung return of investment na sinasabi, yung ROI. Pangatlo, paano babalik yung puhunan ko kung ang lahat puro palabas. Tapos wala man Yes. lang akong pagkakataon na ganito. So, yung mga ganong pagkakataon, bigyan nyo muna ng pagkakataon na subukan yung mag-business ng small time. Tapos pag Tama. nakita nyo na, ay, meron pala akong business acumen or yung kakayahan para gumawa o lumaki o mag-expand ng business na to, then go for it. Tama. Kaya naman let's ask Queen Yasmin bilang siya ay isang business owner din, di ba? Yes. Anong pangalan ng business mo? Ang pangalan po ng business ko po, Queen of Mango Graham Special po. Oh, di ba? Queen din. Oo. Yung menu po nun, meron pong may biscuit, may Oh, knickknacks, diba? Ay, In-explain naku, niya. sayang. Parang nagpapatakam ka May naman bitaw. talaga. Yun nga yung inaantay nating merienda. Oo nga eh. Kailangan Oo. po kapag magkakaroon po ng business po, kailangan po is maghahanap ko po ng market na pagtatayuan na marami pong mga tao na pupunta po. Kailangan po dun sa kalsada po. Para marami pong pagtatayuan po na in a way po, kailangan kapag dapat siguraduhin mo yung goods and services mo para marami pong Tama. marami pong bumili po, marami pong feedback po. Tapos dapat ayusin po yung mga packaging po, yung logo po, dapat ayusin din po yung part po na yon para maging patok and magustuhan po yung masa po and mas tangkilikin yung mga produkto po. Ayun po. So maraming talagang maraming proseso, maraming kailangan pag-aralan. Hindi yan for the sake na magkaroon lang talaga ng business. 'Di ba, Queen Yasmin? Ang Yes po, dami mong dapat kailangang pinag-aaralan atupagin. po. Yung location. Opo. So bago mo magawa yon, tas pagsasabay-sabayin mo yon, medyo mahirap Oo, talaga. tapos ang dami-daming gusto ka. Napakahirap talaga Na yan. magkakaiba Oo, ng tap- klase ng business na walang connected sa isa't isa. Oo, medyo mahirap talaga yan, Mr. Amsterdam 26. But thank you for sharing your story. Ayan. Meron pa tayong mga ilang stories ng mga kamachis natin dito sa Reddit. Ayan, magbasa pa tayo. Okay, another one. Ito, MCA, nakikita ko laman ng phone ng BF ko. O, di ba may mga ganito na, Doc? MCA. Oo nga. Oo. Ang ibig sabihin ay, Ano yun? ang ibig sabihin, may confrontation. May confession. May May confession confession ako. Eto, sabi ni Otherwise Ganache 650. Love and romance. Matagal-tagal na kami ng BF ko and one thing na hindi siya magaling sa dami ng skills niya ay sobrang hindi siya magaling magtago. Whenever he takes his phone away from me or hides his tabs, minsan nasa screenshot niya na sinesend sa akin, may nalalaman ako. Nakikita ko lagi mga sinesearch niya na date spots namin, regalo para sa akin o mga plans and list niya and notes tungkol sa akin. Hindi ko sadyang tinitingnan yung phone niya pero may times kasi na
naiiwan niya. Nakabukas kaya nakikita ko. Ang problema, mahilig siya mang-surprise pero sobrang galing ko kasi mag-pick up. Kahit sa mga birthday surprises ko noon, since bata pa ako, nalalaman ko na agad, ha ha ha. Not on purpose naman. These past months, halos lahat ng gift niya sa akin and surprise dates, alam ko na actually, nababasa ko din sa mukha niya. Ha 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 ha. I just pretend nagugulat ako para naman hindi ko masira yung surprises niya. Ha 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 ha. Na-appreciate ko naman lahat. Super dali niya lang basahin. O anong gusto mong ipalabas dito? Na magaling kang mambuko, na magaling kang manghuli ng mga surprises, 'di ba? Yun ba yung gusto niyang i-point out doon, na lahat na lang ng mga ipaplanong surprises ng boyfriend niya nauunahan niya, 'di ba? Wala namang masama doon, kaya lang nawawala yung thrill. Thrill, yes. Oo, nawawala yung feeling of excitement kasi yung mga partner natin, 'di ba? Usually yung mga guys talaga, they want excitement. Kaya they're doing their surprises. Kaya may mga times na magugulat ka, biglang may regalo sila, biglang may pa-party silang ganito. Pero kung napapangunahan mo na, wala nang dating, 'di ba? So para sa akin, mas maganda i-leave mo na lang sa kanya yon. Oo, wag mo nang pakialaman yung part na yon para naman maramdaman mo rin yung mga ganong klaseng surprises. Except na lang talaga if you're the type of person na ayaw mo ng mga surprises. Kasi may mga ganong tao, di ba, Doc, na ayaw nila ng surprises. Ikaw ba, Queen Yasmin, okay lang ba na isusurprise ka? Mahilig ka sa mga ganon? Yes po. Pag kasi na-surprise po niya po ako, parang hindi po niya sa akin pinapaalam po. Tapos magugulat na lang po ako na somehow, someday na, uy, meron pala siyang surprise na ibibigay po. Para sa akin, sobrang, I really appreciate it. True. Kasi Diba? mas doon mo malalaman na mahal ka ng isang tao po. Diba? Pag may mga ganong elements sa relationship nyo, nakakadagdag ng spark, diba? Pero sa case kasi nito, parang sabi niya, wala daw masyadong talent yung jowa niya pagdating sa ganon, diba? So parang I feel like, hayaan mo gawin yun ng partner mo, or if you are not fond of that, edi sabihin mo na lang din sa kanya. Okay. Para hindi nasasayang yung effort, di ba, Doc? Unang-una, di ba, isa sa love language na ganyan, yung talagang pagbibigay din ng regalo or yung pagbibigay ng surprises. So, bakit ikaw yung bumabasag nung ganitong klaseng trip nung boyfriend mo? And secondly, di ba, lahat naman ng babae kinikilig pag may mga surprises. So, bakit kailangan na alam ko na, ganyan. So, parang ako, sa akin, pag nagkaroon ako ng ganong klaseng friend, or kahit na sabihin mo, ako yung merong boyfriend na gano'n na parang, alam ko na, parang ayoko na rin siguro na ba't pa ako magsusurprise? Ganun din palang tingin sa akin. And anything exciting, kung minsan alam mo yung konting lambing lang or kilig factor na ganyan, ang laking bagay yun para sabihin. Totoo. Di ba, ang sarap-sarap na Totoo. kinikilig ka? Diba? Tapos, o kaya ilalambingin ka, yung gano'n. Susuyuin ka. Oh, Yes. Hindi mo So, alam. ganun. Wow! Parang ganun nga. Ay, ganun. Kumuro din ka. Wow! Yan yung point di ba? That's true. So ayan, again, thank you for sharing your story sa ating mga kamanchis dyan sa Reddit. Talaga namang mapapawawaw kayo sa ating mga kwento kamanchis. Pero once again, maraming salamat sa'yo, Queen Thank you Yasmin. po, Pasample Ate nga nung Ana. isang Yung wawawaw mo wawawaw. dyan. Wait ako rin, Charis. Sa Kuribala yun, iba yung version mo ng ng wawawawaw ha. Pero maraming salamat. Thank you Baka po, Ate meron kang Ana. gustong batiin or pasalamatan or i-promote. Go ahead. Thank you po sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta po sa akin. And thank you po sa pag-unlock po dito po, Ate Ana. And sa lahat po ng Uy. staff and production team dito. And you can follow me on my social media accounts. My FB page, Queen Yasmin. My Instagram, Queen Yasmin. My TikTok, Queen Yasmin. And I have the latest single. Uy. Oras Wow, Na. may single. Oras na? Opo. Wow, ikaw nagsulat ng oras Apo, na. apo. Uy, ikwento mo naman sa amin, paano nabuo itong kanta mo na oras na? Yung oras na po, sinulat ko po siya
Anong oras mo siya sinulat? Madaling araw po. Ay, madaling araw. Sinulat ko po yun kasi nga po, parang yung wala ka na pong time to spend time to each other po, parang oras-oras, minuto, hawak mo po yung gadgets mo po, parang sinulat. Ayun yung tema nung Opo, kanta. Kasi ikaw personally, na-experience mo yun. Apo, apo. Na parang yung partner mo walang oras sa'yo. Kaya Ganun ba? nagsulat po ako ng part ko na yun. Wow, ang ganda. Sample naman ng chorus. Pasample naman Sige po. kami. Sige. Okay, let's go. Huwag ka nang mag-alala, oras na, oras na, oras na, wala na tayong dalawa, wala na, wala na, wala na. Sa pagsasama natin dalawa, akala ko ay tayo para sa isa't isa, ngunit hindi pala tayo'y magkasundo. Sa oras, minuto, lang ako nawala, kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan, wagas na para pang wala ng kinabukasan. Hindi ka mapakali, kakaisip sa akin na wala lang ako ng saglit. Huwag ka nang mag-alala, oras na, oras na, that's it po. Ang ganda! Daray, may rap. Nagra-rap ka rin Opo, pala. nagra-rap. Ang dami mo namang talent. Dili man, sakto lang. Sakto lang, oo. Hindi kasi kumakanta, sumasayaw, nag-ano ka pa, sumasayaw ka rin. Apo. Aba, teka, parang gusto, papasample ba tayo dyan? Tingnan nga Opo, natin. like- Oo. Kaya yung ale. Ale, ay. Ale daw, Ale. Kapela. O, sasabay yung mga kamachis natin dito habang Sige po. mapapasayaw si Queen Yasmin. Okay, 1, 2, 3, go! Ale, nasa langit na ba? Ako, Ale, nasa langit na ba? Mama, kayo po ba si San Pedro? Yes! Ang taray! Anong moves yun? Anong tawag sa ganong moves? Anong tawag sa ganong dance moves, Queen? Version na dance po, Your Honor. Good vibes talaga to no? So marunong ka kumakanta ka, sumasayaw ka, nag-spoken poetry ka, nag-acting ka ba? Apo. Aba, parang lahat na lang ng talent na... Ay, dati po nagkaroon na rin po ako ng experience. Oh, sige, okay lang. Okay lang yun. Pwede ka bang magpasample sa amin nung matinding... Ano bang expertise mo? Drama, Ang horror? eksena ko po doon before, bilang kaibigan po. Hindi, pero maganda drama eh. Maganda makita ng mga kapatid natin dito kung gaano ka kagaling sa drama. Kasi malay mo, you'll never know ang opportunity, di ba? Oo nga, Nandyan alam mo lang. yan eh. Okay. Ang eksena natin, nakita mo yung jowa mo kasama yung ex niya, binalikan niya, at ikaw, niloloko niya. Paano mo i-act yun? Lights, camera, action. Akala ko ba ako lang? Pero, bakit sumama ka na naman sa kanya? Hindi! Nakita ko! Nagsisinungaling ka! You are liar! Manluloko ka! Ginamit mo lang ako! Akala ko ba mahal mo ako all this time? Pero wala sinayang mo lang. Pinagkatiwalaan kita pero buksan mo ang pinto at lumayo ka na at wag ka nang magkikita pa sa akin. Galing! Ang galing! May luha talaga yun! May luha! May luha! May luha! May luha! May pumatak na luha! Ang galing Ang bilis thank you, mo thank you. ng luha niya. Parang talagang kargado yung yung Hindi feelings man mo sakto lang. ngayon. Oo. O di ba malay mo makita ka namin sa drama, di ba? Thank you. Oo. Nako, once again, mga kamachis, mga kapatid, maraming salamat po sa ating guest for today, Queen Yasmin! Grabe, salamat. Sobrang game na game talaga siya, mga kamachis. At syempre, bago po tayo magpaalam, isang paalala lang, yes. Oo, sa ating mga kamachis, hindi nagdedesisyon para sa'yo ang matchmade, nagkukwento, kinikwento namin ang mga tao, ang mga sitwasyon, at ang mga moment na naging matchmade to happen. Kasi sa dulo, ikaw pa rin ang napili kung ano ang dadalhin mo at ano ang iiwan mo. Papasa ba yun?
Yeah! Yeah! 100%! Yes! This is DJ Anoram. Uno. Yun, oo. Once again, Uno nakasama sa card. niyo po. Uno sa card, oo. Maraming salamat. Nakasama niyo po. DJ Anna Ramsey. Follow me sa lahat ng social media accounts ko. It's Anna Ramsey po. And of course, meron na tayong social media accounts, ang Matchmade. I-follow niyo na po everywhere. Instagram, Facebook, and of course, sa ating YouTube and podcast. Ayan, exciting. Everywhere nila rin tayo, mga kamatchies. How about you, Doc Cams? Okay, sana po ay abangan niyo po ang Kwentong Trio at saka yung Mind the Gap. It is between an OG and saka Gen Z. Yes. na podcast. Thank you so much. Kaabang-abang. At syempre, huwag pa rin kalimutan tumutok sa programang Vibe. Again, muli, maraming salamat. This is Matchmade, ang show na hindi nanghuhusga, kundi nagbibigay daan sa mga kwentong match made to happen. Abangan kami every Sunday, 2:30 to 4:30 p.m. po yan sa True FM, True TV, 1PH, YouTube, Signal Play, at syempre sa podcast. Kaya kung nasa bahay ka, nasa biyahe, o naghahanap ka lang ng kwento, may tama, kami ang kamatch mo. This is Matchmade, ang kwentong match made to happen. See you mga kamatchies! I love you so much! Bye-bye! Thank you, Queen Yasmin! Thank you po. Thank you very much for accommodating us sa napakagandang bagong bihes at set natin for today's episode. Of course, walang iba ang Wise Spaces. Maraming salamat po for accommodating, and of course, ayan sa ating coverage, maraming salamat sa Pixel Image. Maraming salamat, Pixel Image. And kung kailangan nyo ng mga special coverage sa mga special events ninyo, you know kung sino kokontakin.